Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Personal na alamin ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakahuling aksyon na ginagawa ng pamahalaan sa pag-aalburuto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Sa nakatakdang situation briefing na pangungunahan ng Pangulo, inaasahang hihingan niya ng paliwanag ang mga concerned agencies kung ano na ang kanilang ginagawa para sa mga residenteng naapektuhan ng ashfall. Asahan din ang pagbibigay ng bagong direktiba ng Pangulo sa situation briefing sa Malacanang. Una nang tiniyak ng Pangulo na tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang makabalik sa normal ang pang-araw-araw na buhay ng mga pamilyang apektado ng pag-aalburuto ng bulkan. Sa kaugnay pa rin balita, patuloy ang pagtulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilya na apektuhan ng pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Magkakasunod na binigyan ng DSWD ng family food pack sa mga residente sa Barangay Kibongbongan, Barangay Malubago, Barangay Malipo, Mapaco, Doña Mercedes, Sinungtan, Barangay Palanas at Barangay Agpay. Sa Ligaw Albay naman, namahagi ang DSWD Bicol Region ng 600 at 70 family food packs sa mga naapektuhang pamilya mula sa Barangay Paulba. Bahagi pa rin ito ng hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapunan ang bawat pangangailangan ng mga pamilyang kasalukuyang humaharap sa hindi inaasahang sitwasyon. Samantala, malugod na tinanggap ng bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi sa isang courtesy call sa Malacanang. Tampok sa kanilang pulong ang patuloy na pagpapalakas ng strategic partnership at defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Kasabay ito ng paglahok ng Japan sa exercise Balikatan 41-2026 kung saan naabot sa 1,400 personnel ng Japan Self-Defense Forces ang nakibahagi sa pinalawak na multilateral drills kasama ang Pilipinas at United States. Ayon sa Pangulo, magandang senyalis ito ng solidarity habang maayos na naisasagawa ang mga pagsasanay ng militar. Tinalakay din sa pulong ang paparating na state visit ni Pangulo Marcos Jr. sa Japan ngayong buwan. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang ika-9 na pagpupulong ng Economy and Development Council. Tinalakay dito ang mga hakbang upang matugunan ang mga kasalukuyang hamon sa ekonomiya ng bansa. Kabilang na ang pagpapalakas ng mass transportation sa pamamagitan ng mas pinabuting railway network at pagpapalawak ng kakayahan ng Philippine Coast Guard upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa karagatan ng bansa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.